Alam mo ba na mayroong isang salmo sa Biblia na naghahayag ng mga pangunahing prinsipyo tungkol sa kasaganaan, ngunit madalas na binabasa ng mababaw nang hindi nauunawaan ang lalim ng mga turo nito? Isang salmo na naglalaman ng mga katotohanan na nagpabago sa pinansyal na buhay ng hindi mabilang na mga tao sa buong mundo. Marahil ay nanalangin ka, nagsumikap, at naibigay ang iyong mga ikapu at mga handog, ngunit nararamdaman mo pa rin na may isang bagay na hindi mo lubos na nauunawaan kung paano gustong pagpalain ng Diyos ang iyong buhay. Marahil ay nagtataka ka kung bakit may mga tao na tila umuunlad sa lahat ng kanilang ginagawa, habang ikaw ay nahihirapang kumita sa pagtatapos ng buwan. Ang totoo, may pagkakaiba ang pagbabasa ng salita ng Diyos at ang tunay na pag-unawa sa espiritual na mga prinsipyong nilalaman nito. At ngayon matutuklasan mo ang mga katotohanan ng awit 8 na maaaring ganap na baguhin ang iyong pang-unawa sa biblikal na kaunlaran. Ang salmo na ito ay hindi isinulat para lamang basahin ng mabilis sa panahon ng isang devosyonal. Ito ay isinulat upang pag-aralan, maunawaan at gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa sandaling maunawaan mo ang lalim ng kung ano ang nakasulat doon, ang iyong pananaw sa pananalapi at kasaganaan ay hindi kailanman magiging pareho. Magpatuloy hanggang sa wakas dahil malapit ka nang makatanggap ng pangunawa na maaaring ito mismo ang hinahanap mo para maiayon ang iyong buhay, pinansyal sa kalooban ng Diyos. Ang awit 8 ay nagsisimula sa isang salita na may mas malalim na kahulugan kaysa sa una nating napagtanto. Pinagpala. Sa orihinal na Hebreo, ang salitang ito ay ashrei, na nangangahulugang higit pa sa pansamantalang kaligayahan. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matatag sa isang posisyon ng pangmatagalang banal na pabor. Kapag sinabi ng salmista, mapalad, ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi lamang niya pinag-uusapan ang halatang moral na pag-uugali. Inihayag niya ang unang prinsipyo ng biblikal na kaunlaran, ang kahalagahan ng maingat na pagpili kung kanino tayo tatanggap ng payo tungkol sa ating buhay, lalo na sa ating pananalapi. Kailangan mong maunawaan na ang bawat piraso ng payo na iyong tinatanggap, ang bawat impluwensyang pinapayagan mo sa iyong buhay, ay humuhubog sa iyong pag-iisip tungkol sa pera, tungkol sa mga posibilidad, tungkol sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga tao sa paligid mo ay madalas na nagsasalita tungkol sa pera na may takot, pagkakasala at mga limitasyon nang hindi tunay na nauunawaan ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kasaganaan. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga taong umuunlad ng malusog at sa mga nabubuhay lamang sa pananalapi. Yaong mga umunlad ay maingat na pinipili kung sino ang nakakaimpluwensya sa kanilang mga iniisip tungkol sa pera, tungkol sa Diyos, tungkol sa kanilang mga posibilidad sa hinaharap. Hindi nila pinapayagan ang limitadong pag-iisip na mahawahan ang kanilang pananampalataya sa kabutihan at pagkabukas-palad ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong maging mayabang o tanggihan ang lahat ng patnubay. Nangangahulugan ito na dapat tayong maging matalino sa pag-unawa kung aling mga tinig ang nakahanay sa mga prinsipyo ng Biblia ng kasaganaan at kung saan ay batay sa takot, mga tradisyon ng tao o mga maling interpretasyon ng banal na kasulatan. Kung ang salitang ito ay umaantig sa iyong puso, isulat sa mga komento sa ibaba. Pinipili ko ang karunungan sa Biblia para sa aking pananalapi. Ang iyong pahayag ay nagpapahayag ng isang taus-pusong pagnanais na iayon ang iyong mga iniisip sa katotohanan ng Diyos. Ngunit ang matutuklasan mo tungkol sa susunod na talata ay magbubunyag ng isa sa pinakamahalagang lihim tungkol sa pagbuo ng isang maunlad na pag-iisip batay sa salita ng Diyos. Ngunit ang kaniyang kaluguran ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kaniyang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Dito makikita natin ang pangalawang pangunahing prinsipyo ng biblikal na kaunlaran, nakatutok na pagninilay-nilay sa salita ng Diyos. Ngunit ito ay hindi lamang anumang uri ng pagmumuni-muni. Ito ay tungkol sa partikular na pagtuunan ng pansin sa mga pangako at alituntunin na itinatag ng Diyos para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang salitang magnilay
sa orihinal na Hebreo ay haga na nangangahulugang bumulong-bulong, bumulong, paulit-ulit na paulit-ulit. Parang kapag hindi mo mapigilang mag-isip ng magandang bagay na naghihintay na mangyari. Ito ang dapat mong gawin sa mga katotohanan sa Biblia tungkol sa paglalaan at pangangalaga ng Diyos. Ngunit pansinin ang mahalagang pagkakaiba. Karamihan sa mga tao ay hindi sinasadya na nagninilay-nilay sa mga problema. Nagising sila na iniisip ang tungkol sa mga bayarin, ginugugol ang araw na nag-aalala tungkol sa utang, at natutulog na nag-iisip tungkol sa lahat ng nawawala sa kanila. Ito rin ay isang anyo ng pagmumuni-muni, isa lamang na nagbubunga ng higit na pagkabalisa at kakulangan. Nauunawaan ng mga nakauunawa sa mga simulain ng Biblia na ang ating isip ay tulad ng isang espiritual na hardin. Kung ano ang itinanim mo sa iyong patuloy na pag-iisip, inaani mo sa iyong emosyonal na katotohanan at madalas sa iyong praktikal na katotohanan. Kung magbubulay-bulay ka araw at gabi sa salita ng Panginoon, partikular sa mga pangako ng probisyon, ang mga katotohanan tungkol sa pagkabukas palad at mga prinsipyo ng matalinong pangangasiwa na itinatag ng Diyos, nagtatanim ka ng mga binhi ng pananampalataya at karunungan sa iyong kaluluwa. Hindi ito walang laman na positibong pag-iisip o mahiwagang visualization. Ito ay pagpapanibago ng isip batay sa katotohanan ng Biblia. Ito ay ang paghahanay ng iyong mga iniisip sa kung ano ang ipinahayag na ng Diyos tungkol sa kanyang mapagbigay na karakter at sa kanyang pagnanais na pagpalain ang mga nagmamahal at nagtitiwala sa kanya. Itinuturo sa atin ng Filipos 4:8 sa wakas mga kapatid, anumang totoo, anumang marangal, anumang makatarungan, anumang malinis, anumang kaibig-ibig, anumang kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, kung mayroong anumang bagay na karapat-dapat purihin, isipin ang mga bagay na ito. Kapag inilalapat natin ito sa ating pananalapi, nagsisimula tayong mag-isip tungkol sa mga tunay na pangako ng Diyos, sa kanyang tapat na katapatan at sa katarungan ng kanyang paglalaan. At kapag nangyari ito, kapag ang ating mga isipan ay nabago ayon sa salita ng Diyos, may isang bagay na nagbabago sa ating buhay. Isang bagay na inilalarawan ng susunod na talata sa isang kahangahangang paraan, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga ilog ng tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon din ay hindi nalalanta, at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Ang talatang ito ay naglalaman ng isa sa pinakamakapangyarihang metapora sa Biblia para sa pangmatagalang kasaganaan. Nakikita mo ba ang larawang ipinakita ng Diyos sa atin? Ang isang punong nakatanim sa tabi ng mga agos ng tubig ay hindi nakadepende lamang sa paminsan-minsang pag-ulan upang mabuhay. Ito ay may patuloy na pag-access sa isang maaasahang mapagkukunan. Ang mga ugat nito ay konektado sa isang bagay na patuloy na dumadaloy na hindi natutuyo, na nagtitiis kahit sa mahihirap na panahon. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nagtatayo ng pangmatagalang kasaganaan at ng mga nagpupumilit lamang na mabuhay sa pananalapi, ang pinagmulan kung saan ka umiinom. Karamihan sa mga tao ay umaasa lamang sa mga sweldo, ipon, at mga panlabas na kalagayan para sa kanilang pinansyal na seguridad. Ngunit kapag ikaw ay itinanim sa pamamagitan ng mga agos ng salita ng Diyos, kapag ang iyong mga prinsipyo sa buhay ay nakabatay sa karunungan sa Biblia, ikaw ay may access sa isang mapagkukunan ng karunungan at patnubay na lumalampas sa pansamantalang mga pangyayari. At pansinin kung ano ang mangyayari. Ito ay nagbubunga ng kanyang bunga sa kanyang kapanahunan. Nangangahulugan ito na ang iyong kaunlaran ay hindi sapilitan o desperado. Ito ay natural na dumadaloy bilang resulta ng wastong mga prinsipyo na patuloy na inilalapat. Nagbubunga ka ng mga resulta sa takdang panahon ng Diyos na palaging pinakamatalino at pinakaangkop. At ang dahon ay hindi nalalanta. Ito ay nangangahulugan na kahit na sa mapanghamong panahon, kahit na ang iba ay nahaharap sa kahirapan, napapanatili mo ang sigla, kapayapaan at katatagan. Bakit naman? Dahil ang iyong seguridad ay hindi lamang nakadepende sa panlabas na ekonomiya,
ngunit nakabatay sa walang hanggang mga prinsipyo at katapatan ng Diyos. Ang larawang ito ay nagtuturo sa atin na ang biblikal na kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera, ngunit tungkol sa pagkakaroon ng katatagan, karunungan, kapayapaan at kakayahang maging produktibo at kapaki-pakinabang, anuman ang panlabas na kalagayan. Kung nais mong ikonekta ang iyong buhay sa mga walang hanggang, prinsipyong ito isulat sa mga komento. Ang aking buhay ay batay sa salita ng Diyos. Ang bawat pagpapahayag ng pananampalataya ay nagpapalakas sa iyong determinasyon na mamuhay ayon sa mga banal na alituntunin. At anuman ang iyong gawin ay uunlad. Ang 6 na salitang ito ay may pangako na maaaring ganap na baguhin ang iyong pananaw sa trabaho, mga proyekto at mga inisyatiba. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang anuman ang iyong gawin ay hindi nangangahulugang anumang random na aktibidad. Ang ibig sabihin nito ay lahat ng iyong ginagawa alinsunod sa mga prinsipyong kakaaral namin. Kapag hindi ka lumakad sa payo ng mga may limitadong pag-iisip tungkol sa Diyos at kasaganaan, kapag nagninilay-nilay ka sa salita ng Diyos araw at gabi, kapag ang iyong mga ugat ay nakatanim sa mga batis ng kanyang karunungan, kung gayon ang lahat, ganap na lahat na iyong ginagawa sa pananampalataya at karunungan ay may posibilidad na uunlad. Hindi ito isang garantiya na hindi magkakaroon ng mga hamon o magiging madali ang lahat. Ngunit ito ay isang pangako na kapag kumilos ka ayon sa mga prinsipyo ng Diyos, kapag hinanap mo muna ang kanyang kaharian, kapag kumilos ka ng may integridad at karunungan, pinararangalan ng Diyos ang iyong mga pagsisikap at gumagawa sa pamamagitan ng mga ito upang magbunga ng mga resulta na lumuluwalhati sa kanyang pangalan. Isaalang-alang ang lalim nito. Kapag sinabi ng Diyos na uunlad ang isang bagay, anong puwersa ang permanenteng makakalaban dito? Kapag ang lumikha ng sansinukob ay nagpahayag ng pabor sa isang buhay na naaayon sa kanyang mga prinsipyo, anong pangyayari ang maaaring manaig dito nang walang katiyakan? Nakikitungo ka sa mga pangako mula sa isa na nagpasimula ng mga mundo. Kapag namumuhay ka ayon sa kanyang mga prinsipyo, kumokonekta ka sa kapangyarihang malikhain na nagpapanatili sa buong sansinukob. Ngunit ito ay nangangailangan ng pananampalataya, pasensya at tiyaga. Nangangailangan ng karunungan na magtanim ngayon upang umani bukas, maglaan ng oras sa pagninilay-nilay sa salita ngayon, upang makakita ng bunga sa praktikal na buhay mamaya. Ang katotohanan ito ay nagbabago ng buhay sa buong mundo, at kung nakarating sa iyo, ito ay dahil ang Diyos ay may isang bagay na tiyak na nais niyang gawin sa iyong pinansyal at propesyonal na buhay. I-like ang post na ito ngayon. Ito ay magbibigay daan sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asa na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, kumonekta ngayon sa komunidad ng pananampalatayang ito na naglalayong ipamuhay ang mga prinsipyo ng Biblia sa praktikal na paraan. Ngunit may mas malalim pa sa salmo na ito na nagpapaliwanag kung bakit ang ilang tao ay mabilis na nakakaranas ng pagbabago habang ang iba ay mas tumatagal, upang makita ang mga nakikitang resulta. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa ganap na pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng hindi lumakad sa payo ng masama kapag partikular na inilapat sa ating buhay pinansyal at propesyonal. Karamihan sa mga tao ay nag-iisip na ito ay tumutukoy lamang sa mga halatang moral na isyu, ngunit ang prinsipyo ay higit pa rito. Ang payo ng masama tungkol sa pera at kasaganaan ay kinabibilangan ng bawat pag-iisip na sumasalungat sa mapagbigay at masaganang katangian ng Diyos. Kabilang dito ang paniniwala na kailangan mong ikompromiso ang iyong integridad upang umunlad. Kabilang dito ang maling ideya na nais ng Diyos na maging mahirap ka upang maging espiritual. Kabilang dito ang takot na walang sapat na mapagkukunan para sa lahat, na para bang ang Diyos ay limitado sa kanyang kakayahang magbigay. Kapag tinanggihan mo ang mga kasinungalingang ito at tinanggap ang katotohanan na ang Diyos ay sagana, bukas palad, at nasisiyahang pagpalain ang kanyang mga anak na lumalakad ng may karunungan, isang bagay ang pangunahing nagbabago sa iyong espiritu.
Nagsisimula kang kumilos mula sa isang pag-iisip ng kaharian, batay sa kasaganaan ng Diyos, hindi sa kakapusan ng mundo. Nauunawaan ng mga nakaranas ng pangmatagalang kasaganaan ayon sa mga prinsipyo ng Biblia na ang tunay na kasaganaan ay hindi tungkol sa makasariling pag-iipon para sa sarili. Ito ay tungkol sa pagiging epektibong daluyan ng pagpapala. Itinuturing nila ang mga mapagkukunang pinansyal bilang mga kasangkapan upang palawakin ang kaharian ng Diyos, upang mapagpala ang kanilang mga pamilya ng matalino at upang magkaroon ng positibong epekto sa kanilang mga komunidad. At kapag mayroon kang ganitong mature na pananaw, kapag umunlad ka ng may malinaw na layunin at bukas palad na puso, maaring ipagkatiwala ng Diyos ang mas malaking mapagkukunan sa iyong mga kamay dahil alam niyang mapapamahalaan mo ng mabuti ang ibinibigay niya sa iyo. Ito ay hindi tungkol sa pagiging karapat-dapat sa kahulugan ng pagkamit nito, ngunit tungkol sa pagpapakita ng pagiging mapagkakatiwalaan, karunungan at pagkakahanay sa mga banal na layunin. Ito ay ganap na nagbabago sa iyong pagganyak upang umunlad. Hindi ka naghahangad ng kasaganaan upang mapabilib ang iba o makaramdam ng superior, ngunit upang magkaroon ng higit na kakayahang gumawa ng positibong pagbabago sa mundo sa paligid mo. Sa kanyang kautusan ay nagninilay siya araw at gabi. Hayaan akong magbahagi ng isang mahalagang bagay tungkol sa bahaging ito ng salmo na kadalasang hindi binibigyang diin sa mga aral ng kasaganaan. Ang salitang kautusan dito ay hindi lamang tumutukoy sa mga utos. Ito ay tumutukoy sa lahat ng tagubilin ng Diyos, kabilang ang kanyang mga pangako ng probisyon at kanyang mga prinsipyo ng karunungan. Kapag nagninilay-nilay ka araw at gabi sa mga katotohanan ng Diyos tungkol sa biblikal na kaunlaran, higit pa ang iyong ginagawa kaysa sa pag-iisip ng positibo. Binabago mo ang iyong isip ayon sa pananaw ng Diyos. Ito ay tulad ng pag-tune ng iyong puso sa puso ng Diyos tungkol sa pagkabukas palad, pangangasiwa at pagpapala. Halimbawa, kapag binubulay-bulay mo ang Filipos 4:19 at ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi ka lang nagbabasa ng mga salita. Hinahayaan mo ang katotohanan ito na tumagos ng malalim sa iyong espiritu, na binabago ang iyong pananaw sa katapatan ng Diyos. Kapag nagninilay-nilay ka sa 2 Korinto 9:4 at magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay sumagana sa iyo upang laging magkaroon ng buong kasapatan sa lahat ng bagay, ay magkaroon ka ng kasaganaan para sa bawat mabuting gawa. Iyong inihahanay ang iyong pag-asa sa kakayahan ng Diyos na magbigay hindi lamang ng sapat, kundi kasaganaan upang ikaw ay maging bukas palad. Ang iyong pananampalataya ay unti-unting lumalakas. Ang iyong mga inaasahan ay tumaas sa isang malusog na paraan. Ang iyong pagtitiwala sa Diyos ay nagiging mas matatag. At ang mga taong may matatag na pananampalataya sa isang saganang Diyos ay may posibilidad na gumawa ng mas matalinong mga desisyon, magtiyaga sa mga hamon, at kilalanin ang mga pagkakataong maaring makaligtaan ng iba. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam sa mga pangako sa intelektual na paraan at pagpayag sa mga ito na maging buhay na paniniwala sa iyong puso. Maraming Kristiyano ang nakakaalam ng mga talatang tulad ng Malakias 3:10, ngunit kakaunti ang tunay na nagbubulay-bulay sa mga ito hanggang sa sila ay maging isang mapagkakatiwalaang katotohanan sa kanilang mga puso. Kung handa ka ng pahintulutan ang mga pangako ng Diyos na maging buhay na paniniwala sa iyong buhay, isulat sa mga komento. Naniniwala ako sa mga pangako ng Diyos para sa aking buhay. Ang iyong pahayag ay nagpapahayag ng isang pusong gustong lumipat ng higit sa mababaw na kaalaman tungo sa tunay na kalapat na pananampalataya. Ngunit ngayon ay gusto kong ipakita sa iyo ang nakapagpapatibay na bahagi ng awit na ito, isang bagay na nagsisiwalat kung bakit ang kasaganaan ng mga namumuhay ayon sa mga simulain ng Diyos ay naiiba sa anumang uri ng material na tagumpay. Kaninong mga dahon ang hindi nalalanta? Ang pariralang ito ay naghahayag ng isang bagay na hindi pangkaraniwang tungkol sa kaunlaran
na itinatag ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang mga dahon ng isang puno ay kumakatawan sa panlabas na sigla nito, ang malusog na hitsura nito, isang bagay na mapapansin ng lahat. Kapag sinabi ng Biblia na ang mga dahon nito ay hindi nalalanta, ito ay nagsasalita ng isang kasaganaan na nakikita, hindi nagbabago at napapanatiling sa paglipas ng panahon. Ngunit tandaan ang isang mahalagang detalye. Hindi lang ang mga prutas ang sagana, kundi ang mga dahon. Nangangahulugan ito na ang iyong kasaganaan ay hindi lamang ipinapakita sa mga resulta na iyong nakamit, ngunit sa buong proseso ng iyong paglalakbay. Ikaw ay umunlad hindi lamang sa mga kita o mga pakinabang, ngunit sa kapayapaan, karunungan, kagalakan at mga pagkakataong patuloy na lumalabas. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng kasaganaan ng mga sumusunod sa mga prinsipyo ng Biblia at ng kayamanan ng mga taong naghahanap ng tagumpay sa pamamagitan ng mga kaduda-dudang pamamaraan. Ang yaman na nakamit ng walang prinsipyo ay maaaring sagana sa pananalapi, ngunit madalas itong sinasamahan ng stress, pagkabalisa, nasirang relasyon at espiritual na kahungkagan. Ang kasaganaan batay sa mga prinsipyo ng Biblia ay may kasamang mga dahon na hindi nagkukulang. Ito ay may kapunuan sa lahat ng dimensyon ng buhay. Malinaw na pinatutunayan ito ng Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Kapag pinagpala ng Diyos ang iyong buhay pinansyal ayon sa kanyang mga prinsipyo, pinagpapala kanya ng lubusan. Ito ay hindi lamang paglago sa pananalapi. Ito ay pabor. Ito ay praktikal na karunungan. Ito ay malusog na relasyon. Ito ay mga banal na pagkakataon na lumalabas sa tamang panahon. At ito ay nangyayari dahil ang iyong kaunlaran ay nakaugat sa katangian ng Diyos, hindi sa pansamantalang mga pakana. Ito ay batay sa walang hanggang mga prinsipyo na lumalaban sa pagbabago ng ekonomiya, hindi sa mga dumaraan na uso na maaaring mabilis na mawala. Sa makatuwid, ito ay may potensyal na magtiis, paramihin ng malusog at pagpalain hindi lamang kayo kundi ang mga susunod na henerasyon. Ang katatagan na ito ay hindi nangangahulugan na hindi na magkakaroon ng mga hamon o na ang lahat ay palaging magiging madali. Nangangahulugan ito na kahit sa mahihirap na panahon, magkakaroon ka ng espiritual, emotional at praktikal na mga mapagkukunan upang mag-navigate sa mga ito habang pinapanatili ang iyong integridad at pananampalataya. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Elena mula sa Cebu na natuklasan ang mga alituntuning ito 4 na taon na ang nakararaan at nakitang ganap na nagbago ang kanyang buhay. Si Elena ay nagtrabaho bilang isang guro sa pampublikong paaralan at sa kabila ng pagiging isang babaeng may malalim na pananampalataya, ang kanyang pananalapi ay palaging limitado. Siya ay nanalangin ng regular at tapat na nag-ikapu, ngunit ang kasaganaan ay tila malayo at hindi makakamit. Sa panahon ng isang espiritual na pag-urong sa kanyang simbahan, nakilahok si Elena sa isang pag-aaral ng mga awit at partikular na antig sa awit 1. Nagpasya siyang hindi lamang basahin ito, ngunit talagang pagnilayan ito araw-araw. Hindi lamang isang mabilis na pagbabasa, isang tunay na pagninilay-nilay. Ibinubulong ang mga pangako habang siya ay naglalakad patungo sa trabaho. Idineklara ang kanyang pagkatao bilang isang punong nakatanim sa tabi ng mga ilog habang nahaharap sa mga hamon sa pananalapi. Sinimulang isagawa ni Elena ang mga alituntuning natutuhan niya. Huminto siya sa pagtanggap ng negatibong payo tungkol sa pera mula sa mga miyembro ng pamilya na laging nabubuhay sa kahirapan. Nagsimula siyang magbulay-bulay araw-araw sa mga pangako ng Biblia tungkol sa probisyon. Malalim ang kaniyang pinag-ugatan sa salita ng Diyos na naghahanap ng praktikal na karunungan para sa kaniyang mga pasiya sa pananalapi. Sa loob ng 8 buwan, nakatanggap si Elena ng hindi inaasahang pagkakataon upang turuan ang isang pamilyang Amerikano na lumipat sa Cebu. Sa loob ng 18 buwan, lumawak siya sa isang maliit na sentro ng wikang Ingles. Ngayon makalipas ang 4 na taon, nagmamay-ari siya ng isang umuunlad na paaralan ng wika na gumagamit ng 12 guro at nag-aalok ng mga scholarship
sa mga bata mula sa mga mahihirap na pamilya sa kanyang komunidad. Naunawaan ni Elena na ang tunay na biblikal na kaunlaran ay hindi tungkol sa consumerism. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga mapagkukunan at karunungan upang makagawa ng positibong pagbabago sa mundo. Kapag umunlad ka ng may malinaw na layunin, kapag kasama sa motibasyon mo ang pagpapala sa iba at paggalang sa Diyos, ang banal na pabor ay gagana para sa iyo sa mga paraang hindi mo akalaing posible. Ngayon si Elena ay hindi lamang may katatagan sa pananalapi, ngunit naging mapagkukunan ng mga oportunidad sa trabaho para sa iba. At isang halimbawa kung paano magagamit ng Diyos ang isang ordinaryong tao para sa hindi pangkaraniwang epekto kapag ang mga tamang prinsipyo ay inilapat ng may pananampalataya at pagtitiyaga. Ang paghahayag na ito ay masyadong mahalaga upang itago sa iyong sarili. Kung naantig ang iyong puso, ito ay dahil nais ng Diyos na gamitin ang iyong buhay bilang isang channel ng pagpapala din. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa na ito. Maaari kang gamitin ng Diyos upang magtanim ng mga binhi ng pananampalataya at karunungan sa buhay ng ibang tao. Ngunit mayroong isang pangwakas na prinsipyo sa awit na ito na magpapakita sa iyo kung paano matalinong pabilisin ang prosesong ito ang pagbabago sa iyong pinansyal at propesyonal na buhay. Ang huling talata ng awit 1 ay naglalahad ng mahalagang kaibahan na tumutulong sa atin na higit na maunawaan ang kahalagahan ng mga alituntuning katatapos lang nating pag-aralan. Ang masama ay hindi gayon. Sila'y parang ipa na itinataboy ng hangin. Ang salitang ipa ay tumutukoy sa balat ng trigo na nahiwalay sa butil sa panahon ng proseso ng paggiik. Ito ay magaan, walang tunay na sangkap at madaling nakakalat ng anumang malakas na hangin. Ito ay isang makapangyarihang larawan na tumutulong sa atin na maunawaan kung ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagsisikap na bumuo ng isang buhay na pinansyal na walang matatag na pundasyon sa mga prinsipyo ng Diyos. Kung walang malalim na ugat sa karunungan sa Biblia, walang pare-parehong pagninilay-nilay sa mga banal na katotohanan, walang buhay na nakabatay sa walang hanggang mga prinsipyo, ang isang tao ay nagiging mahina sa anumang krisis, anumang pagbabago sa ekonomiya, anumang masamang kalagayan. Nakikita natin ito sa lahat ng oras. Mga taong nagkaroon ng maraming pera, ngunit nawala ang lahat ng ito nang dumating ang isang krisis dahil ang kanilang kaunlaran ay nakabatay lamang sa panlabas na mga pangyayari, hindi sa matatag na mga prinsipyo. O mga taong mabilis kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng mga kaduda-dudang pamamaraan, ngunit hindi mapanatili o masiyahan sa kanilang natamo dahil kulang sila sa karakter at karunungan upang pamahalaan ito ng maayos. Ngunit ikaw na tumatanggap ang salitang ito ngayon ay hindi kailangang maging tulad ng ipa. Maaari mong piliin na maging katulad ng puno, nakaugat, matatag, umuunlad sa bawat panahon, produktibo anuman ang panlabas na kalagayan. At ang pagpiling iyon ay magsisimula ngayon na may desisyon na patuloy na ilapat ang mga alituntuning natutuhan. Por ang unang hakbang ay ang paggawa ng malay na desisyon na hindi na tumanggap ng payo tungkol sa pera at kasaganaan na sumasalungat sa mapagbigay na katangian ng Diyos. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagtigil sa pakikinig sa mga tinig na patuloy na nagsasalita ng limitasyon, kakapusan at imposibilidad, at simulang humanap ng karunungan mula sa mga tunay na nakauunawa at nag-a-apply ng mga prinsipyo ng Biblia. Ang ikalawang hakbang ay ang pagkakaroon ng pang-araw-araw na ugali ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, partikular sa mga pangako at simulain na may kaugnayan sa probisyon at karunungan. Hindi lamang ito nangangahulugan ng pagbabasa, ngunit tunay na pagninilay, pagbulong at pagpapahintulot sa mga katotohanan na tumagos ng malalim sa iyong puso. Ang ikatlong hakbang ay itanim ang iyong mga ugat sa mga batis ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng praktikal na pagsunod. Nangangahulugan ito ng pagkakapit ng mga simulain ng pagkabukas palad, matalinong pangangasiwa, masigasig na paggawa at integridad na itinuturo ng Biblia. Kahit na ang mga kalagayan
ay hindi pa perpekto. At ngayon, sama-sama tayong manalangin na ang salitang ito ay makapangyarihang mahayag sa iyong buhay, na nagbubunga ng mga bunga na lumuluwalhati sa Diyos at nagpapala sa maraming tao sa pamamagitan mo. Mapagmahal at mapagbigay na Ama, nagpapasalamat ako sa iyo para sa mahalagang paghahayag na ito na natanggap ko lamang sa pamamagitan ng awit. Juan, kinikilala ko na ang iyong salita ay naglalaman ng praktikal na karunungan para sa bawat bahagi ng aking buhay, kabilang ang aking pananalapi at aking trabaho. Ipinahahayag ko sa aking buhay na hindi ko nasusundin ang payo ng mga taong may limitadong pag-iisip tungkol sa iyong kabutihang loob at iyong mga plano para sa akin. Pinipili kong humanap ng karunungan mula sa mga mapagkukunan na naayon sa iyong salita at nagpapatibay sa akin sa pananampalataya. Ama, nangangako ako sa pagninilay sa iyong salita araw at gabi, lalo na ang iyong mga pangako ng probisyon at ang iyong mga prinsipyo ng karunungan sa pananalapi. Naway baguhin ng iyong katotohanan ang aking isip at baguhin ang aking pananaw sa mga posibilidad. Panginoon, itinatanim ko ang aking mga ugat sa tabi ng mga batis ng iyong mga pangako. Naway ang aking buhay ay maging tulad ng isang puno na namumunga sa kanyang kapanahunan, na ang mga dahon ay hindi nalalanta, at nawa ang lahat ng aking ginagawa ay umunlad ayon sa iyong kalooban. Ipinapahayag ko na ang aking kaunlaran ay may layunin, hindi para sa makasariling pagtitipon, kundi upang maging daanan ng pagpapala para sa aking pamilya, aking simbahan at aking komunidad. Naway umunlad ako ng may katalinuhan at bukas palad, laging inaalala na ang lahat ay nagmumula sa iyo. Panginoon, naway magbunga ang salitang ito sa aking buhay. Naway maging maunlad ako sa bawat dimensyon, pinansyal, emosyonal, espiritual at relasyon. Naway ang aking buhay ay maging isang patutuo ng iyong pag-ibig at katapatan. Nagtitiwala ako na ikaw ay gumagawa na sa aking buhay sa pamamagitan ng salitang ito. Nagtitiwala ako na alam mo ang tamang panahon para sa bawat pagpapala. Nagtitiwala ako na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti, kasiyasya at perpekto. Sa pangalan ni Hesukristo, ang aking tagapagligtas at Panginoon. Amen. Pinarangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin ito. Hindi na ikaw ang taong nagsimulang manood ng video na ito. Ang katotohanan ito sa Biblia ay kumikilos na sa iyong espiritu. Naghahanda ng lupa para sa pagpapakita ng banal na karunungan at kasaganaan sa iyong buhay sa mga paraang hindi mo pa maiisip. Ngunit tandaan, ang kaalamang natanggap mo ngayon ay kailangang ilapat, isagawa at isabuhay araw-araw. Ang pagbabagong anyo ay hindi nangyayari sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa mga alituntunin, ngunit sa pamamagitan ng patuloy na pagsasabuhay ng mga ito ng may pananampalataya at pasensya. Sa mga darating na araw at linggo, maaari kang magsimulang makapansin ng banayad, ngunit makabuluhang pagbabago sa iyong pananaw at mga pangyayari. Higit na kapayapaan tungkol sa iyong pananalapi, mga malikhaing ideya para mapabuti ang iyong sitwasyon, mga pagkakataong nakalimutan mo dati, karunungan upang gumawa ng mas mahusay na mga desisyon, hindi inaasahang pabor sa mahahalagang sitwasyon. Gawing pang-araw-araw na ugali ang pagninilay sa awit 1 sa susunod na 31 araw. Hindi dahil sa pamahiin, ngunit dahil nagtatatag ka ng bagong pattern ng relasyon sa Diyos at sa Kanyang salita. Gumagawa ka ng bagong pag-iisip batay sa karunungan sa Biblia, hindi sa mga limitasyon ng mundo. Ipahayag ang iyong pananampalataya dito sa mga komento sa pamamagitan ng pagsulat. Ako ay tulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng mga ilog ng tubig. Ang bawat deklarasyon na ginawa dito ay nagpapahayag ng iyong desisyon na mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos at nagpapatibay sa ating komunidad ng pananampalataya. Ito ay isang puwang kung saan ang mga paghahayag ng Biblia ay patuloy na ibinabahagi upang palakasin ang iyong pananampalataya at ilapit ka sa mga layunin ng Diyos. I-like ang post na ito bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa salitang umaantig sa iyong buhay at i-activate ang iyong subscription dahil marami pang gustong ituro sa iyo ng Diyos ang tungkol sa pamumuhay
ayon sa kanyang kalooban at pagdanas ng kanyang mga pagpapala. Ang iyong paglalakbay sa biblikal na kaunlaran ay nakakakuha ng matibay na pundasyon. Patuloy na hanapin ang Diyos, patuloy na pag-aralan ang kanyang salita, patuloy na ilapat ang mga prinsipyong natutunan mo ngayon at makikita mo kung gaano siya katapat na parangalan ang mga nagtitiwala sa kanya at lumalakad sa kanyang karunungan. Nawa, ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na nagtanim sa iyo sa tabi ng mga batis ng kanyang salita, na nakakaalam ng iyong bawat pangangailangan at pangarap, ay magpakita ng kanyang kabutihan at katapatan sa iyong buhay sa sagana, palagian at pangmatagalang paraan. Sa pangalan ni Jesus naway umunlad ang iyong buhay ayon sa perpektong kalooban ng Diyos. Amen.